Hello guys! Welcome back again to my channel. Yan, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung gaano nga ba katagal na palamigin yung room ko ng aircon ko. Yung aircon ko nga pala ay Cooling Quad series, ay 1 horsepower. Yan. So meron na akong mga videos niyan na ginawa. Tignan nyo na lang sa channel ko. Yan, so hindi pa siya nakasaksak. So ipapakita ko muna sa inyo yung temperature sa labas. Yan. 33.9. Outdoor yan, yung temperature sa outdoor. Tapos yung sa indoor naman ay 31 degrees. Yan. 31 degrees tayo. Tapos mag-start tayo ng 12:14. So meron naman time yung power meter ko. Pagkasaksak ko, under na yung time nun. So gagamitin ko yung power meter ko. Yan. Ito nga pala yung power meter, Omni. Lagay ko na lang sa description yung mga links ng mga ito gagamitin ko, yung Omni, tsaka yung thermometer. Tsaka ito lagay ko na rin sa description, yung link, tsaka yung relo ko. Ito, maganda yan. Medyo mahal nga lang. So yung temperature ngayon ay nasa 30 degrees, yan, nagbago, bumaba. So, yan, para lang magka-idea kayo kung gaano nga ba katagal palamigin yung room ko. Yung room ko nga pala, yung sukat niya ay nasa 11.5 square meter. Yan, kung sim tayo ng room, ipapakita ko ngayon kung gaano nga ba katagal na palamigin yung room ko, itong aircon ko. So ngayon, saksak na natin. Ayan. Pagkasaksak ko, meron naman time yan. Umaandar na yung time yan. So, tapos papakita ko na din kung saan degrees na bababa yung wattage niya. So, punta tayo sa watts yan. So, pagkasaksak ko, meron na siyang 3.2 or 3.8 hanggang 5 watts. Yan. So, ngayon on na natin yung aircon. So, bali yung temperature, design temperature ko lang ay 26. So, on na natin. Tapos yung mode, cool mode, tapos high fan. Yan, ganito yung, yan, ganyan. Okay. Yan, nagsuswing siya. Ito. Yan, nag-start na siya. And guys, pati yung time natin, nag-start na yung time. Nasa taas. Yan, tumataas na yung wattage niya. Okay. Para lang magka-idea kayo kung gaano nga ba katagal palamigin yung ganitong sukat ng room na 11.5 square meter. O sabihin na natin 12 square meter. Yan natin yung wattage niya. 1 minute na. 200. Yan, 300 na. Yung wattage niyan. So guys, mag-base kayo dun sa time dito sa taas. Yan. Ito yung time niya. Simula nung sinaksak ko yung aircon. Nag-start tayo ng 12:14 ng hapon. Yan, nasa 400 na yung wattage niya. So tataas yan of course sa unang bukas natin ng aircon. Para lumakas yung compressor tsaka mapalamig kagad. So ito yung setting natin. High fan, cool mode, tsaka 26 lang tayo. So, okay na sa akin yung 26. Siya nga pala guys, itong aircon ko na to, kailangan na niya mapalinisan. Kasi August na tayo ngayon. Nung last ko siyang napaklining ay nung January pa. So, kailangan na niyang maklining. So, kinontak ko na yung, yung nag-cleaning nito. Malapit lang naman dito. Tapos, i-compare natin after niyang maklining. So, yung temperature sa taas, 33.8. Yung thermometer ko nga palang to outdoor. Meron siyang wire ito. Palabas. Tapos, sa dulo ng wire, merong parang silver. Ayan.
So ilagay ko sa description yung thermometer na yan sa mga gustong bumili. So check natin yung wattage yan. 600 watts na. So tataas pa yun ng 1,000. So tingnan natin kung tataas siya ng 1,000. So alam ko nga pala, naglagay ako ng blackout curtain. Yan dati ano yan, blinds, yung Korean blinds. Tapos pinalitan ko kasi pumapasok yung araw. So sabi ko try ko nga yung blackout curtain. Tingnan nyo guys, kapag in-off ko yung ilaw, napakadilim. Kasi nga blackout curtain siya, yan. Tingnan nyo. Pag binuksan ko yan, napakainit sa labas. Yan o. Kaya bumili ako ng blackout curtain. For me, mas okay to. Yung blackout curtain kasi nabablock na talaga yung sikat ng araw. Tapos madilim sa room, kahit na hapon ka matulog, parang gabi din. Minsan nga kapag makulimlim, hindi ko alam na makulimlim, tapos maririnig ko na lang yung patak ng ulan. Yung pala makulimlim. So check natin yung wattage niya. Nasa na siya. Nasa 600. Yan. Ang time natin ngayon 12:19. Yan. 30 degrees pa rin. So nakailang minutes na ba tayo? 4 minutes. Yan sa taas. Nasa 700 na yung wattage niya. And guys, ikat ko muna tong video na to tapos update ko kayo. 11 minutes later. Hello guys, welcome back again. Yan, update lang. Yan, ito na yung aircon. After 11 minutes, bumaba yung wattage niya. Kasi kanina umabot siya ng mga 900, pero hindi siya nag 1,000. And nasa 635 na lang ang wattage niya. So yung temperature sa labas, yan 34. Tapos yung temperature ngayon sa room ko ay 29. So yan, bumaba ng 1 degree after ng 11 minutes based dito sa power meter. Simula nung sinaksak ko. So yan, nasa 641 watts. So yan, update ko kayo ulit pag may nagbago. A few moments later. Hello guys, yan, update lang ulit. Yan, ito na yung wattage niya ngayon. Bumaba na naman siya. Nasa 389 na lang. After ng 14 minutes, yan, nasa taas, 14 minutes. Yan, 390 watts na lang siya. Yung temperature ngayon sa labas ay 34.7. Yung temperature sa room, so same pa din, 29 degrees pa din. After ng 15 minutes. So ayan guys, balikan ko ulit kayo mamaya pag may nagbago na. A little longer than a few minutes later. Hello guys, yan, na-update ulit dito sa aircon. Yung wattage niya ay nasa 375 watts. Tapos yung temperature sa labas 33.9. So yung sa room ko, ito 28 degrees na siya. So kanina nag-start tayo ng 30. Okay. So after ng 23 minutes, bumaba na siya ng 2 degrees. Tapos bumaba na din yung wattage. Actually guys, kanina pang 19 minutes bumaba to.
So, hindi ko lang nakuhanan ng video. So, yan, bumaba na yung wattage niya after ng 23 minutes. So, dun sa mga nagsasabing yung inverter ay maganda kapag matagal mo lang gagamitin yung aircon. So, yan, katunayan na kahit na sandali mo lang gagamitin yung aircon mo, kung inverter naman yan, matipid pa rin, makakatipid ka pa rin. Kasi after lang ng 23 minutes, bumaba na yung wattage niya. So kanina umabot yan ng 900 plus, pero hindi siya umabot ng 1,000. So kapag sobrang init, umabot siya ng 1,000, pero agad naman bababa. Okay? So ayan, update ko kayo ulit mamaya pag may nagbago. Many minutes later. Hello guys, welcome back again. So yan, update lang. Yan yung wattage niya after ng 31 minutes 375. So yung temperature sa labas 33.9. Okay, tapos sa room ko yan 27 degrees na. So yan, isa na lang, makukuha na natin yung desired temperature. Yan. After ng 32 minutes, nakuha na natin yung 27 degrees. So hanggang 26 degrees lang tayo. Yan. Okay na sa akin yan. Okay na ako dyan. Okay guys, update ko kayo ulit kapag may nagbago ulit. Much later. Hello guys. Yan guys, nakuha na niya yung desired temperature natin. Napapakita ko lang. Yan. 26 degrees. Yan yung desired temperature natin. Dito sa aircon. 26 degrees. Okay. Yan, after ng 47 minutes, nakuha na yung desired temperature natin from 30 degrees. So, yung temperature sa labas, 34 degrees. Yan. So, yung wattage natin, nasa 374 or 75, gano'n, naglalaro lang doon. So, pag ganyan na nakuha na yung desired temperature, binababa ko na yung fan speed. Nilalagay ko na lang sa low. So, depende pa rin sa temperature. So, yan, naka-low na lang. So, kapag medyo mainit, nilalagay ko sa medium. So, sobrang init naman, hanggang high. So, yan yung temperature na natin ngayon. Ngayon, hanggang mamaya na yan. Hanggang patayin ko yung aircon. So, yan, nakaganyan lang siya. And guys. So, nakuha ko yung desired temperature ko nung 47 minutes. Nag-start tayo ng 30 degrees. Yan. Yung oras ngayon 1 PM. So nag-start tayo ng mga 12. So considering na tanghali pa yan, mainit. So yan guys, 47 minutes lang nakuha yung desired temperature natin. Tapos nung nasa 28 degrees, bumaba na yung wattage ng aircon natin. So, yan na lang yung wattage niya. 364. Yan. So, kapag gabi, mas mabilis. Siguro nasa 30 minutes lang. Nakukuha na yung desired temperature ng aircon. So, yan guys. Pinakita ko lang para meron kayong idea kung gaano nga ba katagal palamigin yung room na may sukat na 11.5 or sabihin na natin 12 square meter. So yung heat load ngayon, yung ilaw yan, tsaka itong TV. So minsan meron akong PC dyan, hindi na ako nagwo-work. Yan lang naman yung heat load sa room ko. Tapos may isang pusa, yun yung pusa namin. Diyan natulog. So yan guys. Yung mga, ito pala, sa mga gustong bumili ng power meter na Omni, lagay ko sa description. Tsaka yung thermometer,
Yan, para nakikita ko yung temperature sa labas. Kung mainit talaga sa labas. Tsaka itong digital clock ko. Yan. Ano pa ba yung nakalimutan ko? Advice ko lang guys, yung mga butas sa room nyo, takpan nyo lang ng mabuti. Ako kasi gumamit ako ng mga pantakip sa mga singit ng door. So lagay ko na din sa description yung mga ginamit ko. Yan, para hindi lumabas yung lamig. Pati yung pinakababa ng door, nagyan ko din. So guys, yan. Kung meron kayong question, ilagay na lang sa comment section. Kung meron kayong suggestion or gustong pagawa ng content, ilagay na lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. So marami pa tayong video na gagawin. Mag-subscribe ka lang. Okay guys, hanggang dito na lang yung video na to. Kung meron man akong makalimutan, lalagay ko na lang sa description or sa comment, ipipin ko doon. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong madagdag dito na mga info, ilagay na lang sa comment section. Yung aircon ko nga pala, 1 horsepower lang yan. And kayang-kaya yung room ko. Okay? Okay guys, salamat sa panonood. Bye!